Sa gitna ng malawak na damuhan ng Mongolia, may mga taong walang bahay. Pero hindi homeless, walang address, walang titulo ng lupa, walang kontrata, walang landlord, walang kapitbahay na marites. Ito ang kwento ng mga taong walang wifi, pero may lakas ng loob na hindi kayang i-download. Pa-subscribe naman dyan. Ang Mongolia ay isang napakalaking bansa na walang dagat sa silangang Asya. Nasa gitna siya ng mga mapanganib na Russia at China. Parang sandwich lang, tapos ang laki-laki ng lugar niya. Puro talampas na may damuhan, bundok at yung Gobi Desert na sobrang init. Kaya naman halos walang tao. May populasyon lamang na nasa 3.5 million at halos kalahati niyan nomads. Pero may mahigit 60 milyon ang alagang hayop dito. So kung introvert ka, ito ang lugar para sa'yo. Ang bahay ng Mongolian nomads ay tinatawag na ger o yurt kung social ka. Kaya nila itong buuin at baklasin nang wala pang isang oras. Mukha siyang malaking bilog na tent pero mas matibay pa ito kaysa sa mga proyekto ng mga nasa DPWH at mamahaling payo ng Diskaya. Ang tent na to kayang labanan ang minus 40 degrees Celsius na lamig. Kayang tumindig sa bagyo. Kayang tiisin ang buhay. Sa loob ng ger, may kalan sa gitna. Sa bandang kaliwa, gamit ng babae. Sa kanan, gamit ng lalaki. At sa harap, para sa bisita na kahit di mo kilala. Walang pinto na nakalock. Pag pumasok ka, welcome na welcome ka. Kung itry mo yan sa Maynila, nako, diretso presinto ka. Ang trabaho ng Mongolian nomad ay simple lang sa papel. Mag-alaga ng hayop at huwag hayaang mamatay sa lamig. Pero sa totoong buhay, napakahirap din. Gigising ka ng madaling araw kahit walang alarm, kahit walang kape, at kahit ayaw mo na sa buhay dahil kailangan mo magpastol ng kabayo, kamelyo, tupa, kambing at baka. Wala silang overtime pay, walang SSS, walang SL muna ako boss. Ang bossing nila dito ang kalikasan. At ang salitang kinakatakutan lahat ng nomads ay ang tinatawag nilang Zud. Ito yung winter na sobrang lala, na namamatay ang milyong-milyong hayop. Mantakin mo ba naman, sobrang lamig, talagang nagyeyelo ang paligid. Dahil dyan, walang makain ng hayop. Pag namatay ang hayop, tapos. Yari ka. Walang backup, walang emergency fund. Kaya ang Mongolian nomads hindi dramatic, hindi reklamo. Sanay sila na pwedeng mawala ang lahat. At ito ang nakakabilib sa kanila. Sa Mongolia, mga bata bago pa matutong maglakad, marunong na silang sumakay ng kabayo. Importante kasi sa kanila yan. Dahil ang kabayo ay transportasyon, trabaho, kaibigan, at minsan nagtatapos sa ulam. At ito pa ang malupit. May mga batang 3 hanggang 4 na taong gulang pa lang marunong nang mag-jockey. At pagtuntong nila ng 6 hanggang 7 taon, marunong nang mag-alaga ng hayop. Tumatagal sa mahabang lakaran at medyo marunong nang mabuhay. Pag naboboard sila, pastol-pastol lang, walang cellphone.
Madalas na pagkain ng nomads ay gatas ng kabayo na may konting sipa, karne ng kahit anong hayop, tuyong keso na parang bato sa tigas, at minsan gatas na may konting karne. Walang samgyup pero busog at legit. Naniniwala sila sa kalangitan, espiritu ng kalikasan, mga bundok at ilog. Kaya naman hindi sila basta gumagawa ng ingay sa bundok at hindi sila nadura o umiihi kung saan saan. Baka daw sila mapaglaruan o manuno gaya sa paniniwala ng iba sa atin. At ito ang nakakalungkot na parte ng buhay ng mga Mongolian nomads. Kapag hindi na kinakaya o nauumay na sa lupit ng kalikasan, may mga taon kasi na sobrang lupit ng winter. Dito na mamatay ang milyon-milyong hayop. At pag nawala ang hayop mo, wala ka ng trabaho, wala ka ng pagkain, wala ka ng dahilan para manatili. Kaya ang huling opsyon, syudad. Ulaanbaatar ang bagsakan ng pangarap, ang kapital ng Mongolia. May ospital, may eskwelahan, may kuryente, may trabaho sa isip. Pero pagdating nila sa lungsod, malas pa sa lasma. Sinampal sila ng realidad. Ang mga dating hari ng damuhan, biglang nagiging zero sa lungsod. Hindi sanay sa renta, hindi sanay sa regular na trabaho, hindi sanay sa traffic, hindi sanay sa sistema. Kung dati ang problema nila nasaan ang tupa, ngayon ang problema nila nasaan ang pambayad ng upa. Marami sa kanila ang nauuwi sa Jer districts, mga informal settlements sa gilid ng Ulaanbaatar. Walang maayos na kuryente, walang maayos na tubig. May ilan na nagtatagumpay. Nakapag-aral ang mga anak, nakahanap ng trabaho at nakapag-adjust. Pero marami rin ang bumabalik. Kasi na-realize nila ang isang bagay. Mas mahirap pala ang lungsod kaysa sa lamig ng disyerto. Sa kinalakihan nilang lugar, mahirap. Pero malinaw ang buhay. Sa syudad may ilaw, maliwanag, pero madilim ang direksyon. Kaya may mga nomad na sinasabing mas pipiliin ko pang lamigin kaysa malunod sa utang. At sa huli, ang tanong ay hindi kung saan mas madali, kundi kung saan ka mas totoo sa sarili mo. Ang Mongolian nomads ay paalala na hindi kailangan ng marami para mabuhay ng totoo. Sa mundong lahat gusto maging mayaman, minsan ang tunay na panalo, yung marunong makontento, yung marunong mabuhay ng simple. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, like, share at mag-subscribe. Hanggang sa muling paglalakbay.